Musta mga paps, welcome back to my channel, Battery PH. May battery dito mga paps, pinagpalitan ng customer ko. Ang brand niya Dynapower, ayan. Dynapower, tapos low maintenance battery. Ano siya mga paps, yung tinutubigan. Kapag tinutubigan mga paps, ganyan yung takip niya. Ganito itsura ng takip niya, ayan. May mga butas siya dito sa takip, ayan o. Lumalabas po dyan yung mga tubig ng battery. Ayan. Ngayon yung battery na to, ang edad na po nito, nasa 2 years na daw po mahigit, sabi sa akin ng customer ko. Kaya bumili na siya ng bagong battery. Kung mapapansin nyo mga paps, nasira din yung yung pinaka battery terminal, yung poste. Ang ginagawa daw po kasi nila doon, yung mga ibang driver, pinagpapalit-palit yung battery ng truck. Bali dalawa nga pala yung battery na to mga paps, kasi sa mga truck 24 volts yung battery. Ngayon ang ginagawa nila, kapag ayaw umandar ng isang truck, nililipat-lipat nila yung battery. Kaya kung minsan kapag maluwag yung pagkakakabit, nag-i-spark po dito yan, masisira po yung pinaka battery terminal. Kaya ang nangyari, naputol na po siya. Pero nagagawa naman ng paraan yan. May mga bateryahan, hinihinang nila ito, lalagyan ng bagong poste, tapos okay na po ulit po, pwede na po ulit magamit. Pero ito kasing battery na to mga paps, 2 years na din mahigit, kaya sira na din yung battery. Ngayon check natin mga paps yung tubig nya. Ayan, buksan natin, pakita ko sa inyo mga paps. Kasi yung battery na to, lalo na yung isa kanina, yung kapares nito, halos wala ng tubig. Pero ito okay pa naman, may tubig-tubig pa naman. Etong isa lang pala medyo wala na, konti na lang. Kaya isa rin sa dahilan kaya nasisira yung battery, nagkukulang na sa tubig, hindi nadadagdagan. Pag kasi low maintenance mga paps, suggest ko sa inyo, every 3 months check nyo po yung battery. Ngayon kung kulang na sa tubig, dadagdagan nyo lang po ng distilled water. Pwede po yung mga nabibili sa battery shop, yung distilled water, sabihin nyo lang distilled water pandagdag, yun lang po ang ginagamit. Kung wala naman po kayong mahanap po, pwede po yung iniinom natin, yung Absolute o kaya Wilkins. Yun ang gamitin nating pandagdag dito, malinis na tubig po yun. Sabi kasi kanina ng customer ko, ang ginagamit lang daw nila tubig poso. Para sa akin hindi malinis na tubig yon, baka lalo lang masira yung yung battery. Kailangan yung malinis na tubig. Yun nga pong distilled water, mura lang naman, 38 pesos lang po yung 1 litro. Kasya na po yun sa isang battery. So sobra pa po yun, kasi konti lang naman yung idadagdag. Ngayon mga paps, pakita ko sa inyo yung tubig ng battery gamit tayong hydrometer tester. Ito mga paps, ginagamit tong hydrometer tester para masukat yung specific gravity ng battery. Ito yung nasa loob niya mga paps, medyo madumi lang. Ayan, meron siyang mga number sa loob. Ayan, ayan, kung nakikita nyo meron siyang number, sa 12.50, 12.25, tapos 12 hanggang 11. Sa kulay tayo babase mga paps. Kapag yung tubig tumapat dito sa puti, okay pa yon. Pero kapag nandito sa kulay pula, walang charge yun o diskargado. Ngayon testing natin, higupin natin yung tubig ng battery. Opya, ayan. Ayan mga paps, kung mapapansin nyo, natigil siya dito sa kulay pula. Ayan, meron yung number, ayan o, nasa 11.75, ayan, o 11.50, basta nasa pula. Pag ganyan mga paps, medyo mahina yung karga ng battery, o yung isang butas na yan, mahina yung charge. Dapat kasi matatapat yan dito sa kulay puti o sa 12.50, yun ang normal. Tingnan natin lahat mga paps. Kapag merong isang butas dyan na naiiba, halimbawa tumapat dito sa pula, pakita ko sa inyo, pag merong isang butas mga paps natapat dito sa pula, sa may pinakataas, lobat na lobat, ibig sabihin sira yung isang butas na yon. Check lang natin mga paps lahat.
Ayan. Ayan mga paps, hindi pare-parehas yung specific gravity nya. Maaaring yung battery na to nilagyan na lang ng tubig. Ito mga paps, halos wala nang mahiga pa. Ito po yung sinasabi ko na masisira yung plaka ng battery kapag napabayaan nyo sa tubig. Halimbawa ito, kagaya nito, hindi nya na maintain yung tubig, masisira po yan kasi yung mga plaka na yan mag-iinit po yan dahil wala naman pong tubig sa loob. Yun yung nagiging dahilan ng pagkasira ng battery kapag wala na palang tubig, ginagamit pa natin. Sa mga low maintenance po yun. Ayan, possible mga paps, sira na talaga yung battery. Ngayon, nare-repair ba yung battery mga paps? Halimbawa itong battery na to sira na sa loob, hindi na siya mga paps nare-repair. Kung gustong buuin to, tatanggalin po lahat yan, tapos tatanggalin mga plaka nyan, tapos papalitan ng mga bago. Ganun yung ginagawa mga paps ng ng mga planta, yung mga nagre-recycle talaga ng battery. Pero kung tayo lang, kuwari ikaw gusto mong gawin yung battery o i-repair mo, hindi natin kaya kasi wala tayong plates o yung mga kagamitan para i-repair yung battery. Pagka ganyan mga paps, yung edad niya na sa 2 taon na po mahigit, maaari talagang sira na o sulit na rin dahil naka 2 years na po, pwede na po talagang palitan yung battery. Ang Dynapower nga pala mga paps, isa to sa pinakamurang battery. Ang presyohan nitong 2SM na Dynapower, ang benta ko dito sa shop ko 3,200, 3,200. Tapos kapag suswap yung luma, less 400 ang 2SM na battery. Pero yung customer ko kasi, suki ko na yon, binibigay ko lang sa kanya ng 3,000 yung isang 2SM. Tapos less 500 ko pa yung lumang 2SM na battery, kaya bali 2,500 lang yung nabenta. Ganito yung ginagamit nilang battery sa mga truck nila kasi mura nga po, pero maabot na rin ng 2 taon. Kaya ito na lang yung ginagamit nila parate. Kasi mga paps, kung gagamit sila ng isang branded na mas mahal, nasa 6,300 ang isa, halos 2 na po mabibili nun. Kaya ganito na lang ang ginagamit nila. Tested naman na rin nila mga paps maabot naman 2 years sa kanila, kaya sulit na sulit yung ganitong battery. Ngayon, advice ko sa inyo mga paps, kapag low maintenance battery kagaya nito, every 3 months po, check nyo na po yung tubig. Madali lang naman siyang buksan. Paano ba mga paps, o gaano ba kadaming tubig ilalagay? Tansyahin nyo lang mga paps, siguro mga 1 inch buhat dito sa sa pinakabungad, mga 1 inch, mga ganyang kataas, para hindi siya umapaw. Kasi kapag pinuno nyo po hanggang dito, aapaw po yan. Kung mapapansin nyo, nagbabasa-basa dito. Aapaw kasi yan mga paps, kumukulo pa po kasi yan, tapos tumatapon dito sa butas ng takip. Kaya dapat hindi masyadong puno. Ayan, siguro sa battery mga hanggang dito siguro, ganyan. Ayan, kapag bago naman mga paps yung battery at sinalina ng bagong battery solution, hindi talaga pinupuno yan mga paps. Yun nga pala mga paps, share ko lang din, ang low maintenance battery, kapag bumili kayo ng bagong battery, wala pa siyang kasamang tubig. Pag halimbawa low maintenance binili nyo, Dynapower, wala pa siyang kasamang tubig. Tsaka pa lang siya sasalinan kapag may bumili na. Ngayon, pwede namang i-charge na kagad yung battery kapag sinalinan nyo ng tubig. Charge nyo na po ng mga 10 minutes. Pero mas maganda sana kung hayaan nyo munang tumining yung tubig bago nyo i-charge. Kasi nga, para mababad yung mga plates nya sa loob. Nagse-self-charge naman yan mga paps kapag po tinubigan nyo na ng battery solution yung acid. Nagse-self-charge na siya. Kung sana pong mag-charge yan. Ako dito sa shop ko, ang ginagawa ko, nagtutubig na ako kagad ng Dynapower. Halimbawa, hapon na, mga alas 5 ng hapon, tutubigan ko na siya. Tapos, mabababad na yung plaka niyan, magdamag. Kinabukasan, charge ko siya ng mga kalahating oras. Para ready to use na din siya. Mabili naman kasi sa akin nitong Dynapower, kaya okay lang na magtubig na ako kagad na to. Kumbaga yung mga ibang customer ko sanay na bumibili sa akin na may tubig na yung battery.
ready to use, nakakabit na lang nila sa sasakyan nila, lalo na kapag yung mga XLT, yung mga namamasada po. Nagmamadali kasi yon, kaya pagka katutubig pa lang kasi kung minsan, tapos ginarge ng konti, pagkakabit sa sasakyan minsan hard starting pa siya kasi hindi pa full charge yung battery. Pero yun nga yung ginagawa ko, na tutubigan ko na sa hapon, tapos kinabukasan charge ko pa siya ng mga kalahating oras. Pag may bumili sa akin mga paps at nagmamadali, sasalpak na lang po yun sa jeep nila, mabilis na pong mapaandar yung sasakyan, start na po kaagad yan. Okay mga paps, na-share ko lang po. Ngayon dun sa mga gumagawa po ng mga video content tungkol sa battery, kung nare-repair ba yung battery, sa akin pong experience, hindi po talaga nare-repair yung battery. Tsambahan na lang din mga paps kung makakatapat kayo na buo talaga yung battery at nalobat lang, i-charge lang po yun. Yun lang po yung tanging paraan doon, i-charge nyo lang yung battery. Ngayon tsambahan na lang kung hindi malolobat at malakas pa po yung starting power o yung CCA nya, yun buo pa po yun. Pero hindi po tawag dun ni-repair yung battery, kasi charge lang po yun. Ganun lang naman po talaga yung ginagawa sa battery kapag halimbawa nalobat. Kala nila sira na, pero lobat lang pala, i-charge lang po yun. Hindi siya yung nare-repair na sasalinan ng tubig na kung ano-anong tubig tapos lilinisin yung plates. Hindi po ganun. Ang tamang pagre-recycle po dyan, dinadala po yan sa planta, tapos may tamang proseso po doon. May mga machine kasi yan mga paps na dinadaanan para yung mga battery gagawin po ulit nilang bago. Yun lang, na-share ko lang mga paps. Maraming salamat. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. At meron din po akong Facebook page, gumagawa po ako ng mga video content doon. Tapos TikTok account, puro tungkol lang po sa battery ng mga sasakyan. Maraming salamat po. Bye bye.